Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Naku, mukhang mamalasin na naman tayo ngayong araw. Hindi yan. Tingnan mo't maliwanag naman ang langit oh. Umuulan siguro sa ibang parte ng Kamaynilaan pero dito sa atin, ayan at maliwalas eh. Dumali ka na naman. Nung huling beses na sinabi mong hindi uulan, ayun at binagyo tayo. Oo nagkamali lang talaga ang radar ko nung araw na yon. Pero ngayon, siguradong sigurado ako na hindi uulan. Hay naku, basta. Maghahanap na tayo ng masisilungan ngayon pa lang ano. Ayoko namang magpalipas ng magdamag na nangangatog sa sobrang lamig dahil basang-basa tayo. Tama si Inay, Tay. Mas makabubuting ligtas na tayo. Umulan man, at least nakasilong na itong kariton natin. Ibig sabihin, hindi na tayo pupunta dun sa may palengke kung saan maraming karton? Tay, sayang din yun. Pang-almusal na natin bukas yung kikitain sa mga karton na yun eh. Sapat na ang kinita natin, Maymay. Makakatawid na tayo ng magdamag. May pangkape pa tayo bukas ng umaga. Huwag mo nang yakagin ng tatay mo at hindi yan marunong tumanggi. Inaalala lang naman ng anak mo yung kakainin natin bukas, Juana. Aanhin mo ang pagkain bukas kung pare-parehas na tayong inaanod ng baha, aber. Ngay naman, grabe naman kayo mag-isip. Ayan nga ho at tirik ang araw ho. Hindi mo ba nakikita? Ayan at papunta na nga dito sa atin ang dilim. Hay nako, bahala kayong dalawa ng tatay mo. Basta kami nitong si Boy-Boy, hahanap na kami ng masisilungan. Teka muna. Saan naman namin kayo hahanapin pagkatapos namin magbenta ng karton? Aba problema nyo na yan. Gamitin mo yung radar mo. Sweetheart naman, didiskarte lang kami nitong anak mo. Mamaya pag uwi namin, dadalang ka na lang namin ng Loming Batangas. O di ba, paborito mo naman yon? Sus, nang uto ka pa. Siya, sige na. Doon kami sa village tutungo. Village? Yung malapit lang dito? Paano ka makakapasok doon may bantay doon sa gate? Di wag dumaan sa gate. Paano? Lilipad kayo nitong si Boy-Boy? Haba, wala pa akong nakikitang flying kariton sa tanang buhay ko. Hanggang mamaya itong kamao ko magfa-flying dyan sa mukha mo. Malamang doon kami sa likod dadaan. Alam mo yung bakanting lote sa gilid ng Wendy's? May shortcut doon papunta sa village. Alam ni Maymay yun dahil dati na kaming nagawi doon. Talaga? Ako lang yatang hindi nakakaalam nun ah. Titira na pala kayo sa village hindi nyo malang ako isasama. Ay sus, ang drama. Pebrero ka nga talaga ipinanganak. O siya, sige na. Lumarga na kayo para hindi kayo abutin ng ulan. Hindi nga yan uulan. Tena nga, may anak. Baka mamaya maging dragon na naman tong nanay nyo. Naiiling na lang ako't natatawa noon sa kakulitan ni Itay, Kabanong. Sanay na ako sa kanila ni Inay at aaminin ko na masaya ako sa pamilyang meron ako. Oo, mahirap lang kami pero kumpara sa iba, buo at ramdam ko ang pagmamahal sa amin ng aming mga magulang. Sa kalsada na kami nagkamali na kapatid kong si Maymay, Kabanong. At hindi ako magpapaka-ipokrito kung sasabihin ko na kontento na ako sa pamumuhay sa kalsada at nagpupulot ng basura ng iba para mabuhay. Napag-aaral naman kami ng mga magulang namin. Masasabi ko na hindi rin kami sumasala sa pagkain dahil madiskarte naman talaga sina Inay at Itay. Pero sa kaloob-looban ko, naroon pa rin ang piping kahilingan na sana meron din kaming permanenteng tahanan at inuuwian. Ang lugar na siyang magiging proteksyon namin sa init ng araw at lamig ng tag-ulan. Pero baka ganun nga talaga. Hindi mo pwedeng makuha ang lahat at matawag na perpekto ang buhay mo. Nasaan na kaya sina Itay at Maymay, Nay? Hay naku, Boy-Boy. Huwag mong pakaalalahanin ng Itay at kapatid mo. Baka mamaya sarap na sarap silang nakaupo sa karinderya at humihigop ng mainit na sabaw. Tapos ikaw parang pusang hindi mapaanak dyan. Hindi ka mapakali. Hindi ko po talaga maiwasang mag-alala, Inay. Ang lakas kasi ng ulan.
Para ka namang bago ng bago sa tatay mo. Balat kalabaw nga yun at hindi na tinatabla ng lamig. Si Maymay naman kahit nung maliliit kayo, hindi nagkasakit ang batang yon. Halika nga rito, tulungan mo ko. Ilawan mo tong nilalatag ko. Ay, o nga po pala, Nay. May nabili po ako mga katol kanina. Magagamit natin dito yun. Oo, pwede naman. Pero mas maganda pa rin na may kulambu tayo. Lalo na at masukal dyan sa likod. Kahit papano, kung may ahas man na makisilong din dito, hindi tayo matutuklaw. Kung sa bagay, Nay, mas komportable din po ako matulog kapag may kulambu tayo. Pakiramdam ko, kahit nasa kalsada lang tayo, may bubong tayo at bahay eh. Hindi kumibo si inay pero tiningnan niya ako saka ngumiti. Pero kahit sa liwanag lang na dala ng kandila, kita ko sa mga mata niya ang lungkot. Bigla tuloy ako nakaramdam ng guilt. Hindi ko dapat sinabi ang bagay na yon. Sigurado ako kung gaano ko hinihiling na magkaroon ng bahay, masigit pa doon ang kagustuhan ni inay na maibigay yun sa amin. Isang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa aming dalawa. Mabuti na lang at biglang dumating sina Itay at Maymay. Agad ko silang sinalubong ng tuyong pamunas. Hindi pala uulan, Tay, ah. May problema na yata ang antena ni Itay. Baka tulad niya nagkaedad na din kaya humina na ang sagap. Ay kayo talaga. Ako na naman ang nakita niyong asarin. Palibasa, hindi niyo mapikon ng inay niyo eh. Naku, nandamay ka na naman, Tay. Basta, Nay, si Itay lang ang paluin mo ha. Hindi kami damay dyan. Imposible. Hindi ako mapapalong ng nanay niyo dahil may pamintuan akong dala. Pamintuan daw. Tingnan nyo nga, wala naman tayong pintuan. Ay, oo nga pala. O edi, pasalubong. Sweetheart! Ang paborito mong Lomi Batangas. Ito naman sa'yo, Jetro, kanin at adobo. Ang dami kasing binigay na karton sa amin ng isang stall dun sa palengke. Bagong bukas lang sila. Parang mini grocery kaya ang dami talagang karton. May mga naiwan pa nga kami dun eh. Pinatabi na lang namin ni Itay kasi hindi na namin kaya. Pero bukas, sigurado makukuha namin yun. Marami-raming pera na naman yun. Ito nga pala yung natira na nadiskarte namin ni Maymay. Itabi mo na yan. Bukas dadagdagan ko pa yan. Aba, mukhang malaki-laki nga ang pinera nyo ah. Sabi ko naman sa'yo eh. Mabuti na lang pinilit ako nitong bunso mo. Oo na, pero bago yan, heto ang malinis na damit. Magbihis na kayo ng anak mo at malamig. Pagkatapos, sabayan mo kung kumain. Busog kasi kami. Kumain na kami ni Maymay bago ubuwi si Tart. Ganun ba? Ay siya sige, kami na lang ni Boy ang kakain. Maganda na po ko ng kakainin natin, Nay. Bago kami matulog ng gabing yon, ay nagkwentuhan muna kami ni na Itay at Inay ng paborito naming love story nila. Ang totoo ay kabisado na namin yon ni Maymay, pero hindi kami nananawang pakinggan yon ng paulit-ulit. Nakakatawa naman kasi talaga sila magkwento at nakakamangha. High school sweetheart sina Inay at Itay, pero nang matapos sila ng sekundarya ay sinubukang ipakasal si Inay sa iba. Huli niya na nalaman na ipinagbibili pala siya ng kanyang ama. Balak pa daw sana siyang ipadala ng nanay niya sa malayong probinsya para lang mahiwalay siya kay Itay. Kaya namang gabi bago ang nakatakdang pag-alis ni Inay, tuluyan silang nagtanan ni Itay at buong tapang na nagpunta sa Maynila. Sinadya nilang huwag maghanap ng permanenteng titirahan sa takot na baka matagpuan din sila ng mga pamilya nila. Simula nga noon ay hindi na daw alintana ni Inay ang hirap ng buhay basta't ang importante ay magkasama sila ni Itay. Ano ba yan? Sino ba yung yugyug ng yugyug? Maymay, bakit ba ang likot mo? Boy! Boy! Maymay naman eh. Kita nang natutulog yung tao eh. May tao, Boy! Ha? Tao? Nasaan? Wala naman ako nakikita. Ang dilim-dilim eh. Nasa labas na. Sa gilid ng pintuan.
Naku naman oh. Ang hilig mo kasi magbasa ng comics na horror eh. Yan tuloy. Imbis na tutulog ka na lang sa gabi kung ano-ano pa nakikita mo. Hindi. Totoo yung nakita ko. May tao nga. Nakakapote pa ngang itim eh. Kakainis naman to oh. Nandadamay pa eh. Ano bang gagawin ko? Bakit mo pa ako ginising? Tingnan mo. Baka mamaya mamamatay tao yun tapos hinihintay lang na makatulog tayong lahat. Ano? Mamamatay tao pala tapos gusto mo silipin ko? Gusto mo kong maunang patayin, ganon? Eh, hindi naman sa ganun. Ano kasi? Ay nako, eto na. Teka lang. Saan na ba yung flashlight na yun? Ay, eto. Nasaan? Wala naman ah. Teka, saan galing yung flashlight mo? Nabili ko lang to kanina sa may bangketa. Ano, pwede na ba ako matulog ah? Sige, pero akin na yung flashlight. Ay nako, ayan na. Sa'yo na yan. Basta wag mo na akong gigisingin ulit ah. Oo na. Inis na inis ako kay Maymay ng gabing yun. Ang sarap pa naman ng tulog ko dahil malamig ang panahon. Inisip ko na baka bunga lang yun ng kanyang imahinasyon. Mahilig kasi talagang magbasa ng horror ang kapatid kong yon. Hanggang sa sumapit ang kinabukasan. Para sa pamilya namin, panibagong umaga na naman yon na kailangan naming itawid. Ang hindi namin alam, sa araw na yun din pala magsisimula ang bagong yugto ng aming buhay. Paano? Dito na lang muna kayong magkapatid ha. Maghahanap lang kami ng itay ninyo ng maaalmusal natin. Nasaan na nga ba yung lalaking yon? Teroy! Nasa likod yata, inay. Iilang daw po. Pauna ka na sa labas. Susunod ako doon. Siya sige. Oh, Buy, gisingin mo na yung si Maymay at iligpit nyo na yung mga gamit natin ha. Para mamaya pagkatapos nating mag-agahan, kaunti na lang ang aayusin natin bago tayo umalis. Kanina ko pa ho siya ginigising eh. Ayaw naman bumangon. Saka, puyat siguro siya, nay. Kung ano-ano kasing nakita kagabi. Nakita? Anong nakita? May lalaki daw ho dyan sa pinto. Inilawan ko naman ng flashlight. Wala naman ako nakita. Kababasa niya talaga yan ng comics, nay. Yan na nga ba ang sinasabi ko kababasa ng hindi maganda. Naaapektuhan na pati pag-iisip. O paano, mamaya mo nagisingin pagbalik namin. Ay, sige po, nay. Nauna ngang lumabas si inay noon. Ako naman ay bumalik sa pagkakahiga. Pero bago yon ay kinuha ko muna ang libro sa bag ko upang maghanap ng mababasa doon. Pero wala pang ilang minuto simula nang lumabas si inay ay narinig ko na ang malakas niyang pagtawag kay Itay. Nangunot ang noo ko at napabalikwas ulit ng bangon. Yung tono kasi ng tawag ni inay, aakalain mong may emergency. Dali-dali akong lumabas. Halos sabay na nga rin kami ni Itay noon. Naabutan namin si inay na nakasquat ng upo sa gilid ng pintuan. Tulala at titig na titig sa kung anumang bagay na naroon. Ano ba't parang nasunugan ka kung makasikaw dyan, sweetheart? Tignan mo to. Gumagalaw siya. Ano kaya yan? Kamunti ko na matapakan eh. Abay, paano natin malalaman kung tititigan mo lang yan? Ayan at nababalutan ng puting tele oh. Kung hindi mo yan tatanggalin, hindi natin malalaman ang sagot sa tanong mo. Ang dami mo namang sinabing damuho ka. Sige, tutal ikaw na ang nakaisip, di ikaw na ang gumawa. Tignan mo itong nanay mo, Buboy oh. Mainit agad ng ulo eh. Kulang yata sa pampainit na lambing. Psst! Ang bunga nga naman ito. Sa anak mo pa talaga? Oy, bakit? Ano ba yung sinabi ko? Parang kulang ka naman talaga sa mainit na yakap, sweetheart eh. Oo na, sige na. Tanggalin mo na yung nakabalot dyan. Uy, ano yun? Teka, tanggalin ko tong balabal na to. Sanggol? Nay, baby ho! Diyos na mahabagin. Sinong nag-iwan yan dyan? Maria Joseph, kawawa naman. Ang lakas pa naman ng ulan kagabi. Ayan at basang-basa yung hinihigaan niya oh. Nay, ang cute ho! Anong cute ka dyan? Nagugutom ka mo yan. Maya-maya lang iiyak na yan, tingnan mo.
O dito ka na lang muna. Pasupsupin mo dyan sa'yo. Lalabas ako at bibili ako ng dadian at gatas ha. Ha? Siya sige, bilisan mo lang ha. Alam mo namang wala na akong gatas. Oo, mabilis lang ako. Agad namang ipinasok ni inay ang sanggol sa loob ng bahay. Doon ay matyaga niya itong nilinisan at pinalitan ng malinis na damit. Natatandaan kong t-shirt pa inay ang ginawa ng balabal dito pansamantala. Bukod kasi sa nakalagay lang ito sa parang basket, wala itong mga damit na extra doon. Noon ay hindi ko na nga pinagtuon ng pansin pa ang basket at sumunod na din kay inay sa loob. Noon ko lang napansin yung kakaibang balat sa noo ng baby. Pati na din yung bracelet na suot niya. At tama nga si inay Kabanong. Maya-maya pa kasi ay pumalaho na ng iyak ang sanggol kaya naman agad na itong pinadede ni inay. Base sa nakita kong reaksyon ng sanggol, para talaga siyang gutom na gutom. Saka pa lang yung tuluyang kumalma at unti-unting nakatulog. Dahil bunso ako sa amin ni Maymay, pakiramdam ko ay may kung anong kumurot sa puso ko habang pinagmamasdan ang kawawang sanggol. Bigla ay ipinagpasalamat kong may mabuti kaming mga magulang. Naghihirap man kami at walang permanenteng bahay na matatawag, kailanman ay hindi ko naramdamang pinabayaan kami ni na inay at titay. Samantalang ang sanggol na yon, sa murang edad ay inabandona at parang basurang itinapon lang sa kung saan. Hindi dapat kayo nagkukup-kup ng sanggol na hindi nyo alam kung saan nanggaling, inay. Ano ka ba naman, Maymay? Ikaw nga na ganyan nakalaki nangangailangan pa ng aruga ng magulang. Ito pa kayang sanggol na parang kapuputo lang ng pusod mula sa ina. Yun na nga ho, inay. Sarili niyang magulang itinapon siya. Bakit natin kukup-kupin? Mamaya may sa demonyo. Maymay, kung wala kang matinong sasabihin, mabuti pang itiko mo na lang yung bibig mo. Hindi nyo kasi ako naiintindihan Itay, Boy, hindi ba tama naman ako? Sa bagay na yan anak, pasensya ka na ha. Kakampi mo ako kaya lang parang mali na husgahan mo ang walang muwang na sanggol na ito. Ha? Grabe, hindi ako makapaniwala. Gusto ko lang naman na iligtas ang pamilya natin. Iligtas? Mula saan, Maymay? Sa sanggol? Ayan nga at kahit husgahan mo ang pagkatao niya hindi niya maipagtanggol ang sarili niya. Bahala ho kayo, inay, itay. Basta ako, hindi niyo ako mapipilit na tanggapin ang batang yan. At sa palagay mo naman ipipilit ko sa'yo kung hindi mo gusto. Basta't manahimik ka lang at huwag magsalita ng kung ano-ano. Kapag may naghanap sa kanya, ibabalik natin siya. Tamang inay mo anak. May dahilan marahil kung bakit siya napunta sa atin. Alam ng Diyos na mabubuti tayong tao. Kahit naghihirap tayo, hindi tayo kasing sama ng ilan. Sinadya ko manahimik na mga sandaling yon. Mag-aagahan na dapat kami kaya lang ay nauwi pa sa diskusyon. Wala akong gustong kampihan sa kanila. Sa murang isip ko ay batid ko ng parehas naman silang may punto. Nakikita ko ang awa at pusong magulang kina inay at titay. Pero hindi ko rin may tatanggi na may kakaibang takot sa mga mata ng kapatid ko na hindi ko pwedeng baliwalain. Matapang naman si Maymay. Kaya nga nakakapagtaka kung bakit parang may kinatatakutan siya ng sandaling yon. Nang masiguro ni inay na busog na ang sanggol, ay kami naman ni na Maymay at itay ang inasikaso niya. Tahimik na kami habang kumakain. Hanggang sa matapos kami ay dun palang muling nagsalita si inay. Dito na muna tayo pansamantala kahit 3 araw siguro. Baka bumalik ang may-ari ng sanggol. Sangayon ako sa iyo, sweetheart. Paano? Huwag ka na lang munang dumiskarte ha. Ako nang bahala. Sasama ako sa inyo, tay. Huwag na, boy. Baka kailanganin ka ng inay mo dito lalo na kapag gising na yung sanggol. Si Maymay na lang ang isasama ko. Ganun po ba? Sayang ko kasi makakatulong din sana yung mga mapupulot kong pangbenta. Huwag ka nang sumama, bantayan mo si inay. Ha? O sige. Basta uwian mo ko ng pasalubong ha. Oo na, mukha ka talagang pagkain. Paano? Aalis na muna kami. Mag-iingat kayo rito ha. Babalik kami bago manangalian.
Baka mabilihan mo ng diaper itong bata kahit ilang piraso lang para hindi mabasaan ng ihi niya ang mga sapin natin sa higaan. Hayaan mo't paglalaanan ko ng pera yung pambili ng mga gamit ng bata. Kita niyo na yan? Hindi niyo nga kami dinagdagan ni Boy Boy kasi alam niyo na mahirap ang buhay natin. Tapos biglang may darating na sanggol at magpapaampon sa atin ng ganun-ganun lang? May anak, subukan mo na lang munang intindihin. Huwag kang magalala. Sisiguruhin namin ng nanay niyo na hindi kayo maapektuhan. Sa pamilya namin, Kabanong, hindi naman talaga kami pinagbabawalan ni na inay at itay na magsalita tungkol sa nararamdaman namin. Yun nga lang ang lagi nilang bilin, dapat ay alam din namin ang hangganan namin. Hindi pwedeng magsasalita kami ng nakakabastos na sa kanila. Marunong pa rin dapat kaming magkontrol at isipin ng maraming beses ang isang bagay bago lalabas sa bibig namin. Inay, sa palagay ko, natatakot lang si Maymay. Sa palagay mo? Saan naman siya matatakot? Ay, hindi ko po alam eh. Parang napansin ko lang na takot siya sa kung anong bagay. Ganun ba? Hayaan mo, kakausapin ko na lang siya ng malumanay. Mas mabuti pa nga ho, Nay. Ang alam ko naman, mabait si Maymay sa mga bata kasi yung mga kasama namin na namumulot ng kalakal, madalas niyang tinutulungan at binibigyan ng sobra sa kalakal niya. Kaya nga nagtataka ko bakit parang ayaw niya ho dyan kay baby. Ay, o nga po pala, Nay. Ano po ipapangalan natin sa kanya? Pangalan? Oo nga, ano? Sa palagay mo, pwede natin siya bigyan ng pangalan? Siguro ho. Kasi nasa atin siya eh. Kung di natin siya bibigyan ng pangalan, ano itatawag natin sa kanya? Sa bagay. Sige, mag-iisip ako. Pwede ho bang ako magpangalan sa kanya, Nay? Oo naman. Ano bang nasa isip mo? Gustong-gusto ko po kasi yung pangalan na Sofia. Parang ang ganda-ganda eh. Bagay naman po sa kanya kasi tingnan niyo, mamula-mula ang balat niya tapos ang ganda-ganda pa niya. Sofia. Aba, magandang pangalan nga ah. Sige, simula ngayon, siya na si Piyang. Piyang? Piyang o, Inay? Oo. Di ba Sofia ang pangalan niya? Di Piyang ang palayaw. Ay, yun lang. Buti na lang maganda yung pangalan na ibinigay ko sa iyo, Baby Piyang. Kahit mantot yung palayaw mo. At least, maganda naman ang pangalan mo, di ba? Hoy, anong maantot ka dyan? Maganda nga eh. Piyang-piyang. Nako, ayan na nga. Dinoble na din ang tawag sa iyo. Ay, nako, pagpasensya mo na si Inay ha. Mahilig talaga siyang magdoble-doble ng tawag eh. Rico, Nay naman, bakit niyo ako inampasapit? Mabuti lang yan sa'yo. Maiging at nakadapa ka na. Kaliit-liit pa ni Piyang eh, sinisiraan mo na ako agad. Totoo naman po yung sinabi ko, Nay eh. Oh, Inay, ayoko na po ha. Masakit yan. Talagang masasaktan ka. Hala sige, tumayo ka dyan at magsaing ka bago kita haplitin ulit nitong sanga ng bayabas. Mamaya lang nandito na ang itay at ate mo. Mag-aalauna na nang dumating sina Itay at Maymay. May dala na nga si Itay noon na isang malaking balot ng diaper pang baby. Bukod doon ay may isang lata pang gatas na kasama. Gulat na gulat kami ni Inay kung saan galing ang pinambili niya noon. Kahit anong isip ko kasi ay alam kong hindi kakasya ang pagbebentahan ng kalakal. Si Maymay naman ay wala pa rin pagbabago ang ekspresyon sa muka. Bagamat hindi na siya mukhang galit, wala naman akong mabasang emosyon sa mukha niya. Isa-isa niyang inilabas mula sa plastik ang dala nilang ulam ni Itay. Agad na nagwala ang tiyan ko nang kumalat sa buong bayang pamilyar na amoy. Ulam na kay tagal ko ding inasam na matikman. Manok? Pritong manok ba yan, May? Wala ka bang mata? Wow! Fried chicken nga! Ang sarap naman yan! Inay, kakain na ako! Manong magsandok ka na nang sabay-sabay tayong makakain. Maigi pa nga habang tulog ang bata. Siya ang ating Piyang, Teroy. Piyang, aba, magandang pangalan.
ikaw bang nagpangalan sa kanya, sweetheart? Palayaw langan sa akin. Itong si Buyboy ang nagbigay ng pangalang Sofia sa kanya. Ah, ganun ba? Bagay naman sa kanya ano? Oo. Pero teka nga, bago ko makalimutan, saan kayo kumuha ng pambili ng lahat ng yan? Hindi ka maniniwala, sweetheart. Alam mo, sa palagay ko swerte sa atin ang batang yan. Dumating lang siya puro grasya na inatanggap natin Hindi ko matukoy ang tinutumbok mong lalaki ka. Ako nga idiretsuhin mo, ano? Ay, teka ha? Oh, eto, tignan mo. Ang kapal naman ng perang yan, Teroy! Nagnakaw ka ba, ha? Nang hold up? Shh! Ano ka ba? Hindi. Bakit ko naman gagawin yon? Eto, bigay to ng isang lalaki. Nakasakay siya sa magarang sasakyan. Naawa daw siya sa amin dahil nakikita niya kaming babad sa ulanan nitong anak mo habang namumulot ng basura. Inutusan niya akong mamili sa palengke. Pagbalik ko, binigyan ako ng isang plastic. Akala ko nga kung ano laman Nagulat ako, maraming pera. Gamitin ko daw sa tama at sa pamilya ko. Talaga? Abay, napakabait naman ng lalaking yon. Ano bang pinabili sa'yo? Maraming atay ng baboy at dugo Magdidinuguan yata sila para sa isang komunidad. Akalain mo, ang daming pinabili, puro laman loob. Sigurado ka ba na hindi sila masamang tao, Teroy? Hindi. Paniwala ka sa akin. Mabait siya magsalita, sweetheart. Sige, pero wag na lang muna nating galawin yung pera na yan. Para kung sakali mang may kapalit pala ang pagbibigay nila ng ganyang karaming pera, pwede nating ibalik. Ikaw ang bahala. Sa ngayon, kumain na tayo at pangsaluhan natin yung nabili naming ulam ni Maymay. Siguradong mapaparami ang kain natin ngayon. Totoo yun, Kabanong. Halos tumaob ang kaldero ng tanghaling yon na dati naman ay napapaabot pa namin ang hapunan ng sinaing. Kahit si Maymay ay hindi may tatangging nagustuhan ng ulam. Alam ko dahil sabay kaming nangangarap na makakain ng ganoon noon pa man. Sa tuwing madadaanan namin ang establishmentong nagluluto ng fried chicken, nakukontento na lang kami sa pagsinghot ng aromang tangay ng hangin mula doon. Kaya nang sandaling yon, pakiramdam namin isa sa pangarap namin ang tuluyang natupad. Buong maghapon ay mas lumakas pa ang ulan. Nagpasya ang Itay na hindi na umalis. Sa halip ay inayos na lang namin pansamantala ang pintuan ng abandonadong bahay na yon. Tay, bakit kaya ang tahimik ng lugar ng mga mayayaman, no? Tingnan nyo, bukod sa malinis dito, lahat sila nasa loob lang ng bahay nila. Hindi nagsisilabasan. Hindi gaya doon sa iskinita na madalas nating daanan kapag nagbebenta tayo ng kalakal. Kahit umuulan o mainit ang araw, ang dami-daming tao, ang iingay nila. Ibang-iba talaga ang ugali ng mahihirap sa mayayaman, anak. Ikaw ba? Anong mas gusto mo? Mas gusto ko yung ugali ng mayayaman, Itay. Hindi sila nakikialam sa buhay ng iba. Hindi gaya dun sa iskinita, maraming mayayabang. Akala mo sa kanila yung daan Ikaw talaga. Kaya magsikap ka para sa ganitong lugar mo maitira yung magiging pamilya mo. Walang ingay, walang nagbumurahan, at malayo sa masasamang impluwensya. Nako, kayo muna ni Inay ang ititira ko sa ganito, Itay, no? Hindi ako magpapamilya hanggat hindi pa kayo sa ganito nakatira ni Inay. Ay sus, ikaw talaga Akin na nga yung tali para matapos na tayo dito sa tolda na ito. Ay, ito po Itay O sige, hilahin mo at hawakan maigi ha. Ay, nga pala Boy. Ipapaalala ko lang na hindi mo kami obligasyon ng inay mo. Ang gusto namin, pagbutihin niyo ang mga buhay ninyo para sa hinaharap. Alam naming nasa maganda kayong kalagayan. Oo na po, Tay. Lagi naman po ninyong sinasabi yan Pero ang gusto namin ni Maymay, maging maayos ang buhay natin balang araw. Itay, hindi lang kami. Dapat pati kayo. Ay, teka. Tay, may tao ho. Tao?
Saan? Baka isa sa mga nakatira dito. Siguro, pero bakit sa likod ng puno siya lumabas, Tay? Ano? Likod ng puno? Ikaw talaga. Hayaan mo na sila. Nakikisilong lang tayo dito eh. Huwag mong tingnan at baka paalisin tayo ng wala sa oras. Tay, para kasing sa bahay na to siya nakatitig eh. Ay, yan na nga ba sinasabi ko eh. Huwag mo kasi silang tingnan. Teka, nasan ba? Andun oo. Oh, nasan na yun? Wala naman eh. Ikaw talaga oh. Ay nako, mabuti pa halika na sa loob. Pagsasaing pa tayo para sa hapunan eh. Kakamot-kamot na lang akong sumunod kay Itay Kabanong. Bago tuluyang pumasok ay muli kong binalikan ng tingin ng katapat naming bahay. Doon nga ay nakita ko muli ang lalaking nakakapote ng itim. Sinubukan ko siyang kilalanin pero hindi ko magawa. Natatakpan kasi ang mukha niya dahil sa suot niyang hood sa ulo. Nakita ko siyang naglakad ulit pabalik sa malaking puno bago tuluyang naglaho doon. Kinabahan ako, Kabanong. Ewan ko ba pero pakiramdam ko may hindi normal sa kanya. Kalaunan ay ipinilig ko na lang ang ulo at hindi na yon inintindi pa. Hindi ko kasi ugaling mag-isip ng kung ano-anong bagay lalo na kung ikatatakot ko lang yon. Nang lumatag na ang dilim ay nakahiga na rin kami at nagpapahinga. Pipikit-pikit na sanang mata ko nang bigla na lang umiyak si Piyang. Shhh! Ano bang problema ng Piyang na yan? Halika, kakargahin kita ha. Hindi kaya nagugutom ang bata, sweetheart? Ano ka ba naman, Teroy? Nakita mong kakapadede ko pa lang eh. Malinis na rin naman siya dahil pinalitan ko ng diaper. Baka nilalamig. Kung yakapin mo kaya siya sa dibdib mo, hindi ba't ganun yung mga sanggol? Eto na nga, kahit malamig nagsando ako para maramdaman niya ang balat ko. Teka, Teroy. Teroy, madali ka! Tingnan mo nga kung namamalikmata lang ako. Bakit? Anong meron? Yung noo niya, parang nakita kong kumislap sandali. Parang nagliliwanag na hindi ko mawari. Nagliliwanag yung noo? Paano mangyayari yun? Hindi ko nga alam eh. O ayan, tingnan mo. Abay, oo nga. Ano yun? Inay, ang baho ho. Nakakasuka ang amoy. Parang nabubulok na mapangi at amoy dumi ng baboy. Hindi, may paparating. May paparating, Inay, Itay. Nang biglang may ingay kaming narinig mula sa likuran ng bahay. Malakas ang ulan pero dinig namin ang mga nag-uunahang yabag. Paikot-ikot yun sa amin na sinasabayan pa ng mayat-mayang hagok ng animoy baboy. Nakiramdam kami. Ungot pa din ng ungot si Piyang noon. Pakiramdam ko ay tulad namin natatakot din siya. Halos mapasigaw naman ako nang bigla na lang may malamig na palad ang humawak sa braso ko. Si Maymay pala. Nang tingnan ko siya ay baka sa mukha niya ang pag-aalala at takot. Gayunpaman ay naroon pa din ang natural niyang tapang. Tatayo sana siya nang pigilan siya ni Itay. Sinabihan niya kaming huwag iwanan si Inay at Piyang. Ay Diyos ko, nanginginig ang bata, Teroy. Ano? Teka, huwag kayong lalabas dyan sa kulambo at titingnan ko kung anong mga yon. Asan ba yung ita ko, sweetheart? Nandyan sa kariton, nasa dating lalagyan mo. Ano bang pinaplano mo, ha? Hindi ba ganda ang pakiramdam ko sa ingay na yun eh. Baka kung ano yung mga yun na bigla na lang pumasok dito. Kailangan natin maging handa. Ano ba kasi ang mga yun? Kailan pa nagkaroon ng galang baboy sa lugar na ito? Inay, Itay, ang baho ho. Naamoy niyo ba? Siguradong sa kanila yung galing. Bakit hindi ho tayo humingi ng tulong? Ayan at may kapitbahay naman tayo sa harapan. Ako nang hihingi ng tulong. Dito lang kayo. Teroy, mag-iingat ka. Baka mabangis na baboy ang nasa labas. Marahan ang naging paglalakad ni Itay papuntang pintuan nang bigla na lang yung lumagabog ng ilang beses. Malalakas na animoy binabayo ng kung sino mang nasa labas. Nakakapagtaka noon na parang walang nakakarinig. May katapat naman kaming kapitbahay at sobrang lapit lang ng bahay nila.
Talantado ka! Sige! Pumasok ka dito ng tagpasin ko yung leg mo! Hindi mo malalapitan ang pamilya ko! Dadaka muna sa bangkay ka! Isang mahina ngunit galit na angin ng kung anong nilalang sa labas ang pumuno sa loob ng bahay na yon. Halos umurong lahat ng pwedeng umurong sa akin noon, Kabanong. Nininervyos talaga ako at pakiramdam ko ay nagiinit ang buong mukha ko dahil sa takot. Bukod sa sigaw ni Itay at nakakatakot na angil ng kung anong hayop sa labas, dinig na dinig ko din ang malakas na lagabog ng dibdib ko ng sandaling yon. Bigla ay napadasal ako ng kung anuman ang pinagdaraanan namin ng sandaling yon, sana ay hindi kami pabayaan ng Diyos. Panginoong Mabagin, bakit hindi sila tumitigil? Ano bang mga yan, Teroy? Bakit dumami pa yata sila? Masisira na ang pintuan. Anong gagawin natin? Basta dyan lang kayo. Hindi ko kayo pababayaan. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. May sa demonyo ang batang yan, inay. Yang sanggol na yan ang pinupuntahan ng mga halimaw na yan dito. Pwede ba, Maymay? Nagagawa mo pang husgahan ng sanggol sa ganitong sitwasyon? Bakit pa kasi bulag na bulag kayo sa katotohanan, inay? Ako lang ba ang nakakakita ng totoo rito? Sinabi kong manahimik ka na! Namalayan na lang namin na nasa loob na ng bahay ang dalawang malaking baboy na kulay itim. Halos walang kumikibo sa amin noon. Nakikipagtitigan lang kami sa namumulang mga mata ng mga baboy. Nakikiramdam sa gagawin nilang pag-atake. Nang walang ano-ano'y bigla na lang tumayo si Maymay. Hindi siya napigilan ni inay nang bigla niyang kunin ang sanggol mula sa bisig nito at ilapit yun sa dalawang baboy. Gulat na gulat kaming lahat sa ginawa niya. Maging ako ay hindi makapaniwala na makakaya niyang gawin yon sa isang musmos na sanggol. Pero mukhang tama siya. Ang sanggol nga talaga ang target ng mga kakaibang baboy. Sasakmali na sana ng isang baboy si Piyang nang bigla na lang sumugod si Itay, dala ang itak niya. Hindi ko makakalimutan yung samot-saring takot, galit at pangamba na nararamdaman ko ng gabing yun, Kabanong. Malakas at panabay na napasigaw si inay at Maymay. Wala akong magawa. Umatras ako sa dulo ng higaan at doon ay yumuko ako sa dalawang tuhod. Ko. Tinakpan ko ang dalawang tenga at kalaunan ay niyakap ang sarili. Hindi ko alam kung gaano katagal ako sa ganoong posisyon, Kabanong. Namalayan ko na lang na may yumayakap na sa akin at nagsasabing maayos na ang lahat. Ano bang iniisip mo, ha, Maymay? Ganyan ka na ba kawalang puso at pati sanggol gagawin mong pamain sa mga halimaw? Muntik nang ikapahamak ng Itay mo ang padalos-dalos mong desisyon. Patawad ho, inay. Hindi ko naman akalain na nasusugod ang Itay. Ama na yan, Juana. Mabuti na lang at maayos naman tayong lahat. Mabuti na lang kamo at may nagmagandang loob na tumulong sa atin para maitaboy ang mga baboy na yon. Paano kung wala? Hayaan mo na. Sigurado naman akong may natutunan ng panganay natin sa nangyari. Tama ba, Maymay? Patawad ho, Itay. Anak, mahirap lang tayo pero hindi tayo kriminal. Hindi namin kakayanin ng inay mong magpahamak ng ibang tao lalo na't musmus pa. Naintindihan namin na gusto mo lang ding protektahan ang pamilya natin. Pero magagawa naman natin yun nang hindi na kinakailangang makapanakit pa sa iba. Hindi ka namin pinipilit na gustuhin si Piyang. Pero sana, tratuhin mo man lang siyang tao. Aaminin kong maging ako ay sumama ang loob kay Maymay ng sandaling yon. Lalo na nang matitigan ko ang inosenteng mukha ng natutulog na sanggol. Wala siyang kamalay-malay na muntik na siyang maging hapunan ng isang mabangis na hayop. Sigurado ko na kung may nangyari man sa kanya, baka hindi ko nakausapin ang kapatid ko. Okay ka na ba, Boy? Nanginginig pa rin ang katawan mo. Giging okay na po ko, inay. Hindi ka ba nahihirapang huminga? Hindi naman no, inay. Natakot lang talaga ako. Akala ko kasi kung mapapano na si Itay at baby. Hindi pa rin tayo pinapabayaan ng Diyos, anak. May pinadala siya para tumulong sa atin. Ay, oo nga po pala. Nasaan po yung sinasabi niyong tumulong sa atin? Gusto ko po siyang pasalamatan.
Hindi ko nga rin alam eh. Sinundan niya yung mga tinaboy niyang mababangis na baboy tapos hindi na siya bumalik. Sana'y magpakita siya ulit sa atin nang makapagpasalamat man lang tayo. Sa palagay ko taga rito lang yun sa subdivision na ito. Paano pa natin makikita yon kung aalis na tayo rito? Hayaan mo na kung hindi. Alam niya naman na siguro na nagpapasalamat tayo sa kanya dahil sa kabutihan niya. Ang akala ko talaga, walang makakarinig sa pagiging natin ng tulong Tingnan mo nga't ang lalim ng sugat mong lalaki ka. Sigurado ka bang ayaw mong dalhin sa ospital yan para magamot? Sus, hindi na. Malayo to sa bituka. Ang mabuti pa, ipunin niyo na lahat ng gamit. Kailangan natin makalis dito sa lalo madaling panahon. Hindi na kami nakatulog ng gabing yon. Pagkatapos ng mga nangyari, ni isa sa amin ay walang dinalaw ng antok. Pagputok ng araw kinabukasan ay nilisan na namin ang lugar na yon sa takot na baka muli kaming balikan ng mga umatake sa amin ng nagdaang gabi. Sa daan ay nauna sina inay at titay. Tulak-tulak nila ang kariton kung saan komportable at safe na natutulog si Piyang. Habang kami naman ni Maymay ay nahuhuli. Wala kaming imikan. Pansin ko na tahimik din siya. Mukhang malungkot at pagkaminsan ay marahas na lang na napapabuntong hininga. Alam ko na hindi mo rin gustong gawin yon. Pero maling-mali kasi na ginawa mong pamain si Baby Piyang. Wala siyang malay. Hindi pa siya makakalaban. Hindi mo ako maiintindihan, Buy-Buy. Gusto ko lang naman protektahan ng pamilya natin. Kapag gusto mo nang magkwento sa akin, sabihin mo lang makikinig naman ako sa iyo Basta, ang alam ko lang, hindi yan normal na bata. Iyong nagdala sa kanya, hindi yun tao. Ano? Anong ibig mo sabihin na hindi tao? Teka, nakita mo yung nagdala kay Piyang? Pero hindi na umimik si Maymay. Napansin ko na umiiwas siya ng tingin sa akin at parang naging aligaga ang mga mata. Sinundan ko ang tinitingnan niya pero wala namang ibang tao sa paligid. Ramdam ko na may tinatago sa amin ang kapatid ko. At kung ano man yon, isa lang ang nasisiguro ko. Hindi yun madali para kay Maymay pero pinipili niyang suluhin sa takot na walang maniniwala sa kanya. Ay nako, hindi mo kailangang suluhin yan, Maymay. Pamilya tayo, no? Saka, di ba, bili ni na itay at inay na walang dapat sikreto? Iba ngayon, Buy-Buy. Paano sila maniniwala sa akin? Nabulaga na sila sa sanggol na yon. Pati nga ikaw Hindi ako bulag, May. Naaawa lang ako. Ganun na rin yon. Magkaiba yun. Naiintindihan kita. Gusto ko lang maging patas at alam kong ganun din sila inay. Tumigil ka na. Ayoko ng pag-usapan. Gagawin ko na lang ang makakaya ko para protektahan ang pamilya natin laban sa mga alagad ng dilim na yun. Hindi lang naman ikaw ang may gustong protektahan ng pamilya natin Lahat tayo magtutulungan. Hindi na siya kumibo at nagpatuloy na lang sa paglalakad. Malikot pa din ang mga mata niya at pagkaminsan ay natutulala sa isang direksyon na parabang may nakikita siyang hindi kaaya-aya doon. Naawa ko kay Maymay Kabanong. Gusto ko siyang damayan pero hindi ko naman yun magagawa kung hindi siya magsasabi ng problema niya sa akin. Sa uli ay pinili kong iparamdam sa kanya na kakampi niya pa rin ako at naiintindihan ko siya. Kahit naman hindi kami ganun ka-sweet tingnan, aaminin kong mahal ko ang kapatid ko dahil siya lang naman ang meron ako maliban kina inay at titay. Hapon nang ikagulat ko kung saan kami manunuluyan. Kahit papaano ay nakaramdam ako ng excitement, Kabanong. Yung kasi ang unang beses na masasabi kong kahit hindi permanente, may matatawag kaming maayos na tutulugan. Ligtas sa anumang banta ng panganib at higit sa lahat may kuryente. Wow! Totoo po ba ito? Dito tayo tutuloy, Nay? Tay? Oo anak, 1 linggo na ang binayaran namin ng inay nyo dito. Napagpasya naming gamitin yung pera na ibinigay ng estranghero para sa kaligtasan natin, lalo na ni Piyang. Paano po yung karito natin? Nakatabi na. Ipasok nyo na lahat ng gamit natin dito. Yung importante lang, ha?
Opo, Inay. Nakakatuwa naman. May TV po oh. Pwede ba natin gamitin yan, Tay? May oo naman. Kaya nga nandyan yan eh. Pagtsagaan na lang natin yung higaan. Pang 2 tao lang yata yan eh. Sa lapag na lang po kami ni Maymay. Diyan na po kayo sa kama kasama si Baby Piyang. Ikaw talaga. Advance ka palagi mag-isip. Paano? Tulungan mo na akong ipasok dito yung mga gamit natin. Maymay, halika, tumulong ka ha. Oho, Itay. Sa daan ay hindi ko maiwasang kulitin si Maymay. Hindi ko kasi mapigilan ng saya na nararamdaman ko. Pero hindi tulad ng dati na sasabayan niya ang kakulitan ko. Nang sandaling yon ay naiirita siya. Kung hindi niya ako babaliwalain, titingnan naman niya ako ng masama o hindi kaya ay hahampasin niya ang daliri kong sumusundot sa tagiliran niya. Tumigil ka na nga, Boy. Isa pa, babaliin ko na yung daliri mo. Sungit mo naman. Masaya lang naman ako eh. Ikaw ba hindi? Anong nakakatuwa dito? Kahit saan naman tayo magpunta, masusundan tayo ng mga halimaw na yon. Ano bang sinasabi mo? Maayos yung tutuluyan natin. Hindi butas ang bubong. May matibay na pintuan at mga bintana. Kahit sundan tayo ng baboy na yun, hindi na nila tayo basta-basta mapapasok. Saka madaming tao oh. Baka bigla silang maging lechon kapag dito tayo inatake ng mga yun. Ewan ko sa'yo, puro kabiro. Ikaw naman tong pinakaduwag sa atin. Tumabi ka nga dyan. Bilisan mo na nang matapos na tayo. Sus, di mo pa aminin. Alam ko namang masaya ka no. Mapapanood mo na yung paborito mong soap opera tuwing gabi. Hindi naman masasabing maganda ang lugar na yon. Ang totoo ay luma nang ang tingnan. Pero kumpara naman sa nakasanayan naming tulugan, masasabi kong di hamak na mas matino yun at para sa akin maganda at kumpleto sa lahat. Hindi na namin kinailangan tumakbo sa gasolinahan kapag kinakailangan naming maligo o magbawas dahil may sariling banyo sa loob ng kwarto. Hindi na din namin kailangan kumain sa karinderya para lang makanood ng TV ng libre kahit ilang minuto lang dahil may sarili din yung TV. Mga bagay na matatawag ko ng luho para sa musmus kong kaisipan noon. Tay, nakikita mo po ba yung lalaki sa may di kalayuan? Ha? Lalaki? Sino? Saan? Andun oo, nakatayo sa katapat na establishmento. Nasaan na ba? Natakpan ho ng dumaang sasakyan. Parang siya yung lalaki na nakita ko kahapon habang nag-aayos tayo ng trapal dun sa sirang bahay sa may subdivision eh. Talaga? Nasaan ba? Ayan, umalis na yung sasakyan. Bakit wala naman ako makita? Nawala na naman ho siya, Tay. Nakakapagtaka lang. Nakakaputi pa din siya ng itim at nakatakip ang ulo niya ng hood. Hindi naman umuulan. Sigurado ka ba? Opo, nakatingin naman siya dito sa bintana natin kanina eh. Ganun ba? O sige, ang mabuti pa isara mo na yung bintana at manood ka na lang ng TV. Ako nang bahalang tumingin kung may kahina-hinalang umaaligid dito sa bahay natin. Sige po, Tay. Hindi talaga maganda yung pakiramdam ko sa kanya eh. Akala ko kahapon kapitbahay lang natin dun eh. Pero ngayon parang kakaiba na ho. Huwag ka mag-alala. Nandito naman ako. Hindi ko kayo pababayaan. O sige na, bantayan mo yan si Piyang at mag-aasikaso naman kami ng inay nyo ng ilulutong pagkain. Sinunod ko na lang si Itay kahit ang totoo ay kakaba-kaba ako. Nahaluan patuloy ng takot yung excitement at tuwa na nararamdaman ko ng sandaling yon. Tulog si Piyang sa kama ng sandaling yon. Si Maymay naman ay kalalabas lang sa banyo at nagpupunas pa ng buhok. Ako na ang nagbukas ng TV bago maingat na dumapa sa tabi ng sanggol para manood. Hanggang sa hindi namin namalayan ng oras dahil sa pinapanood namin. Madilim na nang muling bumuhos ang malakas na ulan. Sinabayan pa yon ng malalakas na kulog at kidlat. Naku, magigising na yata siya. Maymay, pakitingin mo lang siya oh. Tatawagin ko lang si Inay at Itay ah. Uy! Ano ba? Oo na, bilisan mo lang ah. Oo, doon lang naman sila sa labas nagluto eh. Bawal daw kasi dito dahil uling ang gamit natin.
baka magising siya eh. Kung pumupunta ka na kaya, Ito na nga. Madali akong tumayo at tinungo ang labas. Nakita ko naman sina inay at itay sa dulong pasilyo ng lugar na yon. May mahaba kasing parang lababo doon at doon sila nagluluto. Halos tumakbo na ako makalapit lang ng mabilis sa kanila. Hindi kasi ako pwedeng sumigaw dahil may mga tao din sa ibang kwarto. Hindi naman sila makatingin sa gawi ko kaya hindi rin ako makasenya sa kanila. Inay, magigising na yata si Piyang. Umuungot kanina eh. tatapikin mo lang ng dahan-dahan o kaya padededehin. Hindi ba biniling ko na sa'yo kanina? Nay, natatakot to kasi ako. Baka umiyak. Oo nga naman. Alam mo naman yung bunso nating itong si Boy eh. Anong alam niya sa sanggol? Iniwan mo pa siya kay Maymay? Diyos ko naman, Boy. Mabuti pa puntahan mo na, sweetheart. Ako na bahala dito. Sige na, sandali lang naman ito eh. Matatapos na din. Siya, sige. Ito na lang ang dadalhin ko dahil luto naman na din itong kanin. Isunod mo na lang yung ulam, ha? Oo na. Utusan mo na ding magsandok ng kanin yung anak mo para lumamig na, ha? Kakain na tayo pagpasok ko. Kahit may bitbit na mainit at medyo mabigat na bagay ay bakas pa din kay inay ang pagmamadali. Malalaki ang hakbang niya kaya mabilis naman naming narating ang kwarto. Pero isang nakakagimbal na tanawin ang bumulaga sa amin ni inay pagbukas namin sa pintuan. Wala kasi doon si Maymay at ang sanggol. Mabilis na nilipag ni inay ang hawak niyang kaldero sa kapuno ng pag-aalalang naghanap. Ako naman ay sandaling nagloading habang nakatayo pa din sa pintuan. Paano'y dalawang mabalasik at namumulang mga mata ang nakita kong sumilip sa saradong bintana. May itim na kamay at matutulis na kukuding pilit na pumapasok sa bakanteng lalagyan ng jealousy. Gusto kong sumigaw sa takot, Kabanong, pero parang nalulun ko ang sarili kong dila. Hindi rin ako makagalaw dahil parang ipinako ang mga paa ko sa lapag. Para kong hihimatayin doon sa takot lalo na kapag muling sumisilip yung nakakakilabot na mga mata. Kahit ngayong naaalala ko yung muli ay kinikilabutan pa rin ako. Isa yun sa trauma ko na hindi ko na magagawang kalimutan kahit kailan, Kabanong. Boy! Tay, may tunoo. Ha? Teka, saan bang... Maymay! Diyos ko po! Nasaan ang batang yun at si Piyang? Maymay! Ano nangyayari? Nawawala ba sila, ha? Hindi ko alam kung nasan sila. Hindi naman natin sila nakitang lumabas ng kwartong ito. Boy, magsalita ka nga. Nasaan ang ate mo at si Piyang? Ano bang tinuturo mo sa bintana? Ha? Balugang may malaking mata! May baluga! Ano yun, ha? Alimaw! Alimaw siya, Tay! Siya yung kumuha kina Maymay at Piyang! Ano? Ano bang sinasabi ninyo, ha? Natahimik at napatigil sa pagsasalita si inay nang tuluyan niyang makita kung ano ang nasa labas ng bintana. Kalaunan ay pumainlan lang sa loob ng kwarto ang malakas at nakakatakot na sigaw ng nilalang. Pagbuka nito ng bunganga ay natanaw namin ang matutulis nitong mga ngipin. Pero hindi ko inaasahan ang susunod na ginawa ni Itay. Habang umaangil at nakanganga ang halimaw ay sinabuyan niya ng asin ang bibig nito. Kitang-kita ko kung papaano yun umusok. Habang yung angil niyang galit na galit ay dagling napalitan ng angil ng pagtangis. Mabilis itong kumilos na animoy hindi magkandaugaga kung paano papawiin ang sakit na nararamdaman. Hanggang sa tuluyan siyang mawala sa tapat ng bintana. Saka pa lang kami nakahinga na maluwag. Pero para makasigurong ligtas na kami ay buong tapang na sumilip si Itay sa bintana at sinigurong wala na ang kung anumang nilalang sa paligid. Maya-maya ay may narinig silang malakas na iyak ng sanggol. Si Piyang! Iyak ni Piyang yun, hindi ba? Oo, tama ka. Nandito lang yung iyak niya. Pero, nasaan sila? Maymay! Maymay! Wala na yung alimaw! Pwede na kayong lumabas ni Piyang! Alam kong nandyan ka lang at pinoprotektahan mo siya! Sa ilalim ng higaan. Naroon sila. Doon ko naririnig ang iyak. Oo nga, tama ka. Oh, ayan na si Piyang. Maymay, anak!
Wala na ho ba yung halimaw na gustong makapasok dito, Itay? Wala na anak. Anong ginagawa niyo dyan sa silong? Naisip ko po kasi kapag may nangyari sa kanya, baka ilagay niyo na naman ang sarili niyo sa panganib. Kaya heto, prinotektahan ko na lang siya mula sa halimaw na yon. Kahit kagagaling sa nakakakilabot na senaryo ay kusang gumuhit ang ngiti sa labi ko. May parte ng isip ko ang nagpapasalamat pa dahil iniwan ko si Piyang kay Maymay. Nang sandaling yon ay umaasa ako na yun na ang simula para maging malapit sila ng kapatid ko. Samantala, agad namang sinarhan ni Itay ang butas sa bintana. Inalayo din namin ang higaan mula doon. Kahit pare-parehas pa din kaming puno ng takot at kalituhan sa mga nangyayari, pinilit naming kumain ng gabing yon. Ang akala ko, Kabanong, dahil may maayos na kaming tutulugan ay magiging mahimbing na ang tulog ko. Pero hindi. Bawat kaluskos o kaunting ingay lang ay nagigising ako at nanginginig. Yun na nga yata ang tinatawag nilang trauma. Hanggang sa napansin kong parang hindi rin mapakali si Maymay. Hindi ka rin makatulog? Paano ako makakatulog? Ang daming nakapaligid sa atin. Ano? Anong nakapaligid? Nakita mo? Hindi ko kailangan makita, Boy. Simula ng kupkupinin na Itay at Inay ang sanggol na yon, dumating na rin sila. At dumarami pa. Hindi kita maintindihan, Maymay. Mga nilalang sila ng dilim. Alam ko dahil sobrang bigat ng enerhiya nila. Sukang-suka ko. Maymay! Mabilis akong tumayo noon at sinundan ko siya. Hinaplos ko ang likuran niya dahil nagsusuka talaga siya. Mula sa kusina ay napansin kong unti-unting natatanggal yung karton na hinarang ni Itay sa butas ng bintana. Tila may kung anong kumukutkot doon. Panabay na nanlaki ang mga mata at bibig ko. Namalayan ko na lang na nilapitan na yun ni Maymay at tinagisa ng asin. Hindi ko alam kung anong oras na yun. Basta ang alam ko, malakas pa din ang ulan, kulog at kidlat. Sina Inay at Itay ay mukhang nahihimbing naman. Gayon din ang sanggol. Bagong mahiga ay naisipan kong silipin si Piyang. Malungkot akong napangiti. Aminin ko man o hindi ay nagdududa na din talaga ako sa tunay na pinagmula ng sanggol. Babalik na sana ako sa higaan nang bigla na lang may kumalabog ng malakas sa bubungan. Kasabay noon ay nagising si Piyang at napansin ko ring parang kumislap ang noon niya. Eksakto kung saan naroon ang kakaibang balat. Nandyan na naman sila. Ano bang kababalaghan nito, Teroy? Diyos ko, hindi na natapos. Hindi ko rin alam, sweetheart. Mabuti pa tingnan ko. Hindi! Dito ka na lang. Munti ka nang mapahamak nung nakaraang gabi. Hindi naman siguro makakapasok dito kung ano man yung nasa bubungan na yan. Tama ho si Inay, Itay. Saka marami naman hong nanunuluyan din dito. Imposibleng hindi nila marinig yan. Inay, yung noo ni Piyang, parang... Hindi! Nagliliwanag! Anong nangyayari? Kasabay noon ay may magkakasunod na angil na mga nilalang sa bubong at labas ng bintana na sinundan pa ng alulong na mga aso ang narinig namin. Nakapagtataka din dahil bukod sa mga ingay na yon, wala kaming naririnig na ingay mula sa mga kapitbahay namin doon. Hanggang sa tila may nagkagulo na sa bubong. Parang mga pusang nag-aaway. Ganun na ganun ang kalabugan nila. Nagabulan at tila mga nasasaktang mga angil. Hanggang sa tuluyang yung huminto ulit. Nang tahimik na ay sakalang kami binitiwan ni na Inay at Itay. Makakayakap kasi kami noon sa ibabaw ng higaan nila. Hihinga pa lang sana kami ng maluwag pero sa gulat namin ay bigla na lang may kung anong mahabang bagay ang pumasok sa butas ng bintana. May itim na tila maninipis na tali. Saka ko napagtantong buhok pala yun nang mahawakan ko na habang pinipigilan yung hatakin si Inay. Dumiretso kasi yun ng palupot sa mga bisig ni Inay na nakahawak kay Piyang. Maya-maya pa ay may isa pang mahabang bagay ang pumasok ulit at umikot naman sa paa ng sanggol. Hindi! Anong bagay ba to? Buhok!
Buhok yan, Itay! Mag-iingat kayo! Hawakan niyo maigi! Huwag niyong bibitiwan ang inay ninyo! May kukuhain lang ako! Maymay, si Piyang, hindi ko na siya kayang hawakan. Tulungan mo ko. Mabibitawan ko na siya, anak. Maymay, ako na kay inay. Kunin mo si Piyang, bilis! Akin na ho siya, inay. Itay! Bilisan niyo ho! Hindi na namin kaya! Sobrang lakas niya! Lumakas ang pag-iyak ni Piyang dahil sa mga nangyayari. Shh! Huwag kang matakot, ha? Hindi kita bibitiwan. Buwisit kang buhok ka. Teka. Oo nga, tama. Tingnan natin kung hindi ka umalis, buwisit ka. Maymay, ano yan? Lighter? Anong gagawin mo? Ano pa? Kung nakakagalaw ang bagay na to, ibig sabihin may pakiramdam din yan. Tingnan natin kung hanggang saan ka tatagal buwisit kang buhok ka. Hetong sayo! Pero hindi agad nasunog yung buhok na gumagalaw at humahaba para yung may sariling proteksyon. Kahit nang subukan ni Itay na kutsilyuhin, guntingin at kahit gamitan pa ng itak, tumatalbog lang ang mga yon, Kabanong. Desperado na kaming lahat. Nagdurugo na din kasi yung pinagkakapitan ng buhok sa braso ni Inay at sa binti ni Piyang. Nang biglang kuhain ni Itay yung pinagsawsawan namin ng ulam. Toyo yun na may kalamansi at sili. Ibinuhos niya yun sa buhok. Saka lang namin yung nakitang umusok. Muling kumuha si Itay ng kalamansi. Piniga niya yun sa palad niya saka inihawak sa buhok. Umusok yun at naglabas ang nakakasulasok na amoy. Kasabay noon na isang malakas na angin mula sa labas ang pumailan lang. Naalis ang pagkakakapit noon kina Inay at Piyang pero muling may pumalit na mas makapal pang buhok. Sa pagkakataong yon ay hindi na namin alam kung ano ang gagawin. Tuluyan nung napaikutan ng sanggol at naagaw sa amin. Hindi! Si Piyang! Anak ng... Teka, babawiin ko siya! Itay, wag na ho! Itay, huwag kayong lalabas! Ano ba kayong dalawa, ha? Kapatid niyo yon! Hayaan niyo nga ako! Inay, si Itay! Bakit hindi niyo man lang pinigilan? Kilala ko ang tatay ninyo, Maymay. Hindi yan napipigilan. Pero baka mapahamak ho siya. Itay, pakiusap! Itigil niyo na ho ang paghihiwa sa kalamansi na yan. Isipin niyo naman kami. Kailangan din namin kayo. Kung sakaling sa inyo mangyari ang bagay na yon, naniniwala ko na may isang tao din ang magsasakripisyo ng sarili niyang buhay para iligtas kayo. Kaya tumabi ka, Maymay. Umalis ka sa pintuan. Hindi ako aalis dito, Itay. Natahimik lang kami nang biglang tumahimik sa labas. Nawala ang malakas na iyak ni Piyang, maging ang mga kakaibang angil. Ang totoo ay kinakabahan kami. Nakikiramdam sa mga susunod na mangyayari. Sa likod ng isip ko noon, kahit masakit isipin ay inakala ko na natangay na si Piyang ng kung anumang halimaw na yon. Umiiyak na ako nang sabay-sabay kaming napasigaw dahil biglang may kumatok sa pintuan. Malalakas yun at sunod-sunod. Nahintakotang napatras si Maymay mula doon. Si Itay naman ay buong tapang na lumapit sa pintuan. Kahit sinesenyasan namin siyang huwag yung buksan ay hindi siya nakinig sa amin. Hinawakan niya ng maigpit sa kanang kamay ang itak saka unti-unting pinihit ang seradura. Nakaamba ng itak ni Itay nang mapagbuksan ang nakatayong bulto. Hawak noon sa mga braso si Piyang. Piyang? Sino ka? Ikaw? Pakiusap, pwede bang pakikuha ng sanggol? Ha? Oo naman. Akin na si Piyang. Maraming salamat. Itay, nawalan siya ng malay. Teka, duguan ang ulo niya. Wala! Sweetheart, padali ka! Kunin mo si Piyang at tutulungan ko ang binatang ito na maipasok sa kwarto natin. Dali! Ano? Pero Itay! Boy, tulungan mo ang Itay mo. Ikaw naman, Maymay, ayusin mo ang higaan. Bilis! Ho! Kumilos ka na! Oo, Inay.
Itinatago ko lang ang nararamdaman kong kaba ng gabing yun, Kabanong. Kahit nanginginig ang katawan ko ay pinilit kong makalapit kay Itay upang tulungan siya. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya yung lalaking madalas kong nakikitang nakatitig sa bahay. Yun na yun ang suot niya. Pero kung totoo ang hinala namin na iniligtas niya si Piyang laban sa mga halimaw, mali ang hinala ko na masama siyang tao. Ang isiping yun na lang ang tuluyang nagpakalma sa akin kahit sa likod ng isipan ko alam kong may kakaiba sa kanya. Paano natin siya magagamot, Nay? Wala tayong kahit ano dito para sa sugat. Bahala na. Basta't ang importante, malinisan ang sugat niya at mapigil sa pagdurugo. May kape naman dyan. Yan na lang siguro muna ang ilagay natin sa sugat niya. Tama ka. Ako na ang maglalagay nito sa sugat niya pagkatapos yung linisin. Wow, Itay, tingnan mo yung suot niyang damit oh. Kakaiba, ang tigas. Bakal yata to eh. Para siyang sundalo nung sinaunang panahon. Hindi nga normal yan. Baluti yan, anak. Taga saan kaya tong taong to? Bakit niya tayo tinulungan? Naalala ko na, Teroy. Ganyan na ganyan ang suot nung tumulong din sa atin sa subdivision nung inatake tayo ng malalaking baboy. Hindi kaya siya yun? Hindi malabo, sweetheart. Tinulungan niya tayo ngayon eh. Hindi kaya guardian angel siya ni Piyang, Inay? Oo nga pala. Kumusta si Piyang? Maayos naman na siya. Nakapagtataka lang kasi ang alam ko, may sugat siya sa binti kanina. Nung tiningnan ko, wala na eh. Wow, baka pinagaling din siya nitong guardian angel niya. Hindi yan guardian angel, Buy-Buy. Isa yung alagad ng dilim. Sila ang dahilan kung bakit tayo sinusundan ng mga halimaw na yon. Maymay. Totoo naman ho, Itay. Bakit ba ayaw niyong tanggapin na simula nang mapunta sa atin ng batang yan kung ano-anong kababalaghan ang nangyari sa atin? Dati hindi naman ganito ah. Kahit saan tayo matulog, kahit sa sementeryo pa nga, wala naman nakakakilabot na nangyari sa atin. Ako lang ba talagang nakakakita ng mga nangyayari? O ayaw niyo lang ho tanggapin? Maymay, hindi kami tanga ng Itay ninyo. Alam namin kung ano ang sinasabi mo. Kung ganon, bakit patuloy niyong pinoprotektahan ng batang yan? Isasakripisyo niyo pa ang buhay niyo para sa kanya? Paano naman kami ni Buy-Buy? Malalaki na kayo, Maymay. Matatapang kayo at madiskarte sa buhay. Sadyang hindi ganong kasama mga magulang niyo para abandonahin ang sanggol sa ikalawang pagkakataon. Itinapon na nga siya ng mga magulang niya eh. Iiwan pa ba natin siya? Pasensya na kayo kung nadadamay kayo ha. Siguro, mas makakabuti kung dadalhin na lang natin sa simbahan si Piyang. Kung magiging maayos ang sitwasyon doon, baka iwanan na lang natin siya sa bahay ampunan ng mga madre ang nag-aalaga. Bahala na. Basta't ang kailangan naming siguruhin ang Itay ninyo, ligtas siya sa pag-iiwanan natin sa kanya. Sa ngayon, pwede bang magtiis na lang muna tayo at magtulungan? Nagkatinginan kami ni Maymay. Sa unang pagkakataon ay nakita ko ang kapayapaan sa mukha ng kapatid ko. Maging ako, yun ang nararamdaman. Malungkot man pero sa palagay ko, ayun na din ang pinakamainam na solusyon. Buong magdamag ay wala nang gumambala sa amin. Naalimpungatan lang ako nang maramdaman ko ang parang may mga matang nakatitig sa akin. Pagdilat ko ay hindi nga ako nagkamali. Nasa paanan namin yung lalaking sugatan. Nakatayo at mataman lang na nakatitig sa amin. Napasigaw pa nga ako dahil sa gulat. Nakatalokbong na naman kasi ang ulo niya ng hood ng suot niyang kulay itim na kapa. Gising ka na pala, iho. Kumusta pakiramdam mo? Maayos na ho. Pasensya na at naabala ko yata yung tulog niyo. Nako, hindi naman. Ang totoo inaantay nga talaga kitang magkamalay. Nakaidip lang ako. Teka, yung sugat mo parang nasa na? Gumaling na ho. Ano ka mo? Paano nangyari yun sariwa pa yung kanina? Ganun ho talaga. Sa oras na makapagpahinga ko, kusa na rin ho yung gagaling. Ha? Ganun ba? Oo nga pala, nagugutom ka ba? Hindi ho. Nauuhaw? Hindi rin ho. Maraming salamat ho.
Kung ganun baka pwede na kitang makausap tungkol sa ginawa mong pagtatanggol sa amin. Maraming salamat nga pala. Hindi niyo kailangan magpasalamat sa akin. Ako dapat ang gumagawa niyan dahil sa ginawa niyong pagkupkup at pag-alaga sa anak ko. Anak mo? Anak mo si Piyang? Oo. Yun ang palayaw na ibinigay namin sa kanya. Sofia ang totoong pangalan niya. Itong si Buyboy ko ang nagbigay nun sa kanya. Pero, totoo ba? Anak mo siya? Paano at bakit mo inabando na sa labas ng sirang bahay na yun? Paano kung hindi namin siya nakita? Delikado yun. Sweetheart, Pasensya na ho kayo. Wala na akong pagpipilian ng araw na yun eh. Naabutan nila ako. Hinang-hina ako noon kaya hindi ko na magagawang protektahan ng anak ko. Kailangan ko siyang iwan at ilayo sa akin para maprotektahan habang inililigaw ang mga kalaban. Kalaban? Bakit ka may kalaban? Yun ba yung mga kakaibang nilalang na nanggugulo sa amin? Pasensya na ho. una pa lang alam ko nang may kakaiba. Pwede ka bang maging tapat sa amin, iho? Tama ang asawa ko. Kailangan naming malaman kung ano ang mga kinakalaban namin. Mga aswang ho ang mga yon. Ang totoo, mga kalahi ko ho sila. Halos malulun ko ang dila sa narinig ng sinabi ng lalaki, Kabanong. Sina Inay at Itay naman ay makahulugang nagkatinginan. Gaya ko ay hindi makapaniwala sa mga narinig nila. Pakiramdam ko, pati mga laman loob ko ay nanginginig ng sandaling yon. Makailang beses akong napalunok habang titig na titig sa lalaki. Aswang. Isa siyang aswang na nagkukubli sa katawan ng tao para makisalamuha sa amin. Nang mapatingin ako kay Piyang na nooy payapang natutulog, parang piniga ang puso ko, Kabanong. Hindi ko matanggap na ang ganong kaamo at kagandang mukha ay may ikinukubling dugo ng isang halimaw. Sinasabi ko na nga ba eh. Nung gabi pa lang na nakita kita sa labas ng bahay na yon, alam ko nang halimaw ka at ang sanggol na yan. Patawad hindi ko rin gustong mapatpad sa lugar na ito eh. Pero tulad ng mga magulang mo na hindi kayo kayang pabayaan, hindi ko rin pwedeng hayaan na lang ang anak ko. Papatayin siya ng kalahi ko. Gagawing alay dahil hindi nila matanggap na ang susunod na magmamana ng trono ay hindi purong dugo ng aswang. Anong ibig mong sabihin na magmamana ng trono at hindi purong dugo ng aswang? Prinsipyo ako sa mundo namin na hindi sinasadyang nagkagusto sa isang dalagang tao. Palihim kaming nagmahalan at nagbunga ngayon ng isang sanggol. Napatay na nila ang mahal kong si Ana. Matapos maisilang yung anak namin. Alam kong hindi sila titigil hanggat hindi nakukuha ang anak ko. Kailangan ko siyang protektahan laban sa kanila. Pero kailangan ko ng tulong niyo. Huwag mong idamay ang pamilya namin sa gulo ninyo. Paano kung may isa sa amin na napahamak? Mapapalitan mo ba ang buhay namin? Maymay, ano ka ba naman? Hindi ka ba naawa sa kanila? Hindi dapat kinakaawaan ng mga halimaw, Buyboy. Hindi mo ba alam na pagkain lang tayo ng mga yan? Nagkakamali ka, Iha. Hindi namin pinakikialaman ang lahi ninyo. Kung ganon, bakit ka nakialam ng dalaga sa mundo namin? Binuntis mo pa. Ikaw ang gumawa ng problema mo. Lutasin mong mag-isa. Anak, maayos siyang nakikiusap sa atin. Maaring hindi mo naiintindihan kung saan siya nanggagaling dahil hindi ka naman isang ama. Iho, ano ba pangalan mo? Jetro, yun na lang kung itawag niyo sa akin. Jetro, ako si Teroy. Ito naman ang asawa kong si Juana. Si Buyboy ang bunso kong anak at si Maymay ang panganay namin. Ikinagagalak ko makilala kayong lahat. Maraming salamat to at sa kabila ng katotohanan tungkol sa amin ng anak ko, hindi kayo natakot. Ay, kung alam mo lang, iniisip na lang namin itong asawa ko na matatapos din ang panggagambala ng mga yun sa amin. Kaya lang mukhang hindi ka agad-agad ano? Huwag ko kayo mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko basta maprotektahan ko lang kayo. Sa ngayon, kailangan ko lang ng panahon. Pipilitin kong kumbinsin ang aking ama. Alam kong nasulsulan lang siya ng tiyuhin ko Walang problema sa amin, Jetro. Ang kailangan ko lang matibay-tibay na proteksyon.
O kaya safe na lugar para sa amin. Nabanggit mo rin lang na mga aswang kayo. Marami naman siguro akong mahahanap na panlaban sa mga kalahibong yon. Abay, sikat na sikat kayo sa mga kwentong bayan. Ay, Diyos ko. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari. Ang akala ko sa telebisyon lang nangyayari yung mga ganito eh. Hindi nagpaabot ng liwanag si Kuya Jethro doon at umalis na din. Pero bago yon, may sinabi siya sa aming ligtas na lugar kung saan kami pwedeng manatili pansamantala. Pero hindi tulad ng naunang plano, hindi na itinuloy ni na Inay at Titay ang pananatili sa lugar na yon ng 1 linggo. Kinaumagahan lang ay muli kaming naglakbay papunta sa lugar na pinag-usapan ni na Itay at Kuya Jethro. Seryoso ho ba kayo, Inay, Itay? Iiwanan talaga natin dito itong kariton? Wala tayong magagawa, Maymay. Hindi naman pwedeng isakay yan sa bus. Bakit ba kasi kayo naniniwala sa lalaking yun? Isa ho siyang halimaw. Hindi kayo dapat nagtitiwala sa kanya. May, pakiusap naman anak. Kahit ngayon lang pabayaan mo kami magdesisyon ng inay mo. Itay, itong karito na ho ang naging tahanan natin. Bakit basta na lang natin iiwanan dito to? Paano kung mawala yung mga gamit natin dyan? Sinisiguro ko sa iyong hindi mawawala ang mga yan, ha? Ligtas dito. Kung maiwan na lang kaya ako dito para bantayan itong karito natin. Hihintayin ko na lang na... Hindi pwede, Maymay. Sige na, kunin mo na lahat ng importanteng gamit na gusto mong kuhanin. Sasama ka sa amin, walang maiiwan dito. Walang nagawa si Maymay kung hindi ang sumunod kay Inay. Iba na kasi ang tono ni Inay noon. Mas istrikto pa siya kay Itay at aaminin kong mas nakakatakot siyang magalit. Ramdam ko ang pagtutol sa bawat kilos ng kapatid ko. Sinubukan ko siyang lapitan at pagaanin ng loob pero nainis lang din siya sa akin. Ang totoo ay hindi ako sanay na may samaan ng loob ang bawat isa sa amin, Kabanong. Hindi kasi talaga yun nangyayari noon. At si Maymay, sa edad na 15 ay talagang marunong siyang mga tuwiran at ipaglaban ang para sa kanya ay alam niyang tama. Hindi naman kalayuan mula sa pinanggalingan namin ang bayan kung saan kami bumaba. Mabundok nga lang ang lugar na yon at isa sa mga bundok doon ang inakyat namin. Hindi naman kataasan at narating namin ang tinutukoy ni Kuya Jethro na isang treehouse. Doon ay kumpleto na ang mga gamit. Nakita rin namin ang ilan sa mga sandatang panlaban sa mga aswang. Totoo nga. Nakakalungkot lang at hindi na nila nagawang tirahan ng lugar na ito. Nakakapanghinayang. Pinagandaan talaga nilang dalawang pamumuhay malayo sa kanya-kanya nilang pamilya, no? Parang tayo, sweetheart. Nga lang sina Jethro at Ana sadyang hindi pinalad. Nakakalungkot na kwento ng pag-ibig. Ay, sinabi mo pa. Hindi bale. Siguruhin na lang natin na magkakasama ang mag-ama kahit wala na si Ana. Lalo na itong si Piyang. Dapat lumaki siya sa isang masaya at ligtas na paligid. Matibay ang bahay na yon, Kabanong. Tunay na nakakamangha. Gawa sa makakapal at hindi basta-bastang kahoy. Sa isip ko noon ay yun na ang pinakaligtas na lugar para sa amin. Pero nagkamali ako. 3 magkakasunod na gabi sa magkakaibang lugar, talagang hindi kami nilubayan ng mga halimaw. Mas malala nga lang ang gabing yon dahil may mga lumilipad na paikot-ikot sa bahay. Nang subukan kong silipin sa bintana ay halos himatayin ako. Nakakatakot ang mga itsura nila. Pero nakakapagtaka ay hindi nila magawang lapitan ng bahay. Mag-iingat ka sa gagawin mo, Teroy. Ano ka ba naman, sweetheart? Nandito lang tayo sa loob ng bahay sa kakapa, ninervyos ng kanyan. Mas malala nga yung nandun tayo sa subdivision Talagang wala akong sandata. At ginawa mo pang nakakatawa ang sitwasyon ngayon? Ayan at nagkalat sila sa labas. Ninenervyos ako dahil sobrang taas ng bahay na to. Paano kung... Hindi tayo mapapano. Maniwala ka, ha? O kayo, bilisan niyo ang pagbabalat ng bawang. Itay, gusto kong gamitin itong tirador. Akin na lang mo ito, ha? Aba, kaya mo ba? Kailangan mong buksan ng bintana para gamitin yan. Kaya ko, Itay. Huy, sigurado ka ba sa sinasabi mo?
Sinabi na ngang oo eh. Oras na para lumaban tayo. Ha? Saan ka naman humugot ng tapang mo, ha? Kay Kuya Jethro, ang angas niya kaya. Sus, kaya pala halos maihi ka nung malaman mong aswang siya. Hindi ikaw nga yung galit na galit eh. Ano ba kayong dalawa? Nagagawa niyo pa talagang magtalo? Tayo na ho, inay, sa loob ng kwarto. Kaya na nila Itayan at Buyboy. Tama ang anak mo, sweetheart. Kami na dito, sige na. Nang maisuot ni Itay yung magiging proteksyon niya sa katawan, lumabas na siya dala ang buntot pagi. Ako naman ay ginamit ang tirador. Yung bawang ang ginawa kong pinakabala saka ako tumapat sa bintana. Tinarget ko yung mga palipad-lipad na animoy malalaking paniki doon. May ilang beses na wala akong natamaan. Pero nang may isa akong masapol ay nakita kong halos mangisa yun sa ere bago nahulog. Hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Biglang sumugod yung mga kasamahan niya. Mabuti na lang at mabilis kong naisara yung bintana. Nga lang ay naiwan ko si Itay sa labas. Sa ilang sandali ay para akong naniga sa kinatatayuan ko. Susunod sana ako kay Itay at lalabas ako pero mabilis niya akong pinigil. Walang patid niyang hinampas ang buntot pagi ang bawat nilalang na lumalapit sa kanya. Pero sadyang marami ang mga yon. Hanggang sa inakala kong mawawala na sa amin si Itay, isang mas malakas na nilalang ang bigla na lang lumapag malapit sa kinaroroonan niya. Sa kamay ay may bitbit itong isang bagay na nang makita ng mga kalaban ay mabilis silang nagpulasan. Kuya Jethro, ikaw nga kuya. Ano yung hawak mo? Ulo ba yan? Pasensya na kung kailangan mo pang makita to, Buyboy. Oo, ulo ito ng tsuhin kong ganid. Ulo ito ng tsuhin kong ganid. Tapos na. Nanalo na ako. Wala nang gagambala. Naku tay, si Kuya Jethro. Teka sandali. Tulungan mo akong alisin ang suot ko. Diyos ko, malalim ang sugat niya sa tiyan at dibdib. Sige, ipasok natin siya sa loob, bilis. Gagaling naman siya kagad, di ba tay? Oo, yan din ang pinaniniwalaan ko. Itay, bakit kulay itim yung dugo na lumalabas sa dibdib niya? Hindi ko alam, anak. Isara mong maigi yung pintuan, ha? Mang Teroy, ay, huwag ka magsalita. Bumubulwak ang dugo eh. Bilang kapalit ng kalayaan ng anak ko, isinusuko ko na ang trono ko at ang mutya matapos kong mapatay ang tsuhin ko. Heto, tanggapin niyo ang munting regalo ko. Pakiusap, palakihin niyo sa isang masaya at ligtas na lugar si Sofia. Pakisabi na mahal namin siya ng kanyang ina. Ano po sinasabi mo, ha? Pilitin mo mabuhay para sa anak mo, Jethro. Ikaw ang dapat na nagsasabi niya sa kanya. Masaya ho akong susunod kay Ana. Nagawa ko. Magiging ligtas na ang anak namin. Maraming salamat ho sa inyo, Mang Teroy. Tapusin niyo na ho yung paghihirap ko. Eto, isaksak niyo na sa dibdib ko. Pakiusap. Si Jethro na ang humawak sa kamay ni Itay noon at saka idiniin sa sarili niyang dibdib ang maliit at kulay gintong kutsilyo. Unti-unti ay naging usok at itim na abo ang katawan ni Kuya Jethro. Tahimik akong lumuha ng sandaling yon, Kabanong. Sa napakaikling panahon na nakilala ko si Kuya Jethro, pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng isang mabait na kuya. Kaya naman sa tapat ng abo niya ay nangako ko na poprotektahan ko si Piyang sa abot ng aking makakaya. Dito na ho tayo titira? Paano yung... Huwag ka mag-alala, anak. Iuuwi namin dito ni Buyboy yung kariton natin. Nagkasundo na kami ng inay niyo na dapat siguro magkaroon na tayo ng permanenteng bahay na mauuwian. At ito na nga yun. May malapit na eskwelahan sa ibaba, konting lakad lang. Isa pa, napakaganda sa lugar na ito. Payapa at tahimik ang pamumuhay. Ano sa palagay ninyo? Sa akin, ayos lang ho, inay. Ang importante, magkakasama tayong lahat. Pwede naman akong maghanap na ulit ng mga bagong kaibigan sa ibaba ng bundok eh. Ikaw, Maymay. Ay, oo nga pala. Eto, binilang kita ng nauuso ngayong gamit. Ho? Teka,
Cellphone ho ba yan, Itay? Yun ba yung tawag dyan? Napansin ko kasi kahit nung nasa Maynila pa tayo may mga ganyang gamit ang mga kadalagahan doon. Sobra-sobra naman yung ibinigay na gantimpala ni Jethro para makapagsimula tayo ng bagong buhay. Basta, gamitin mo sa tama yan ha. Wow! Iingatan ko ho talaga ito, Itay. Maraming salamat po. Ang daya naman. Bakit si Maymay lang, Tay? Nagtampo ka pa naglalaro ka pa nga ng mga sipit sa damit. Inay talaga oh. Mas gusto ko silang tau-tauan Kaya nga yun na lang muna ang atupagin mo. Si Maymay dalaga na yan. Dalaga na ba yan, Nay? Parang bata pa din kong magmaktol. Alam na. Baka toyo din ang ginagawang juice ni Maymay gaya ng inay ninyo. Aray! Tenga ko naman, sweetheart. Huwag yung patilya ko. Iniilam mo naman Toyo pala ha? Halika nang matikman mo kung anong lasa ng sinasabi mong juice. Sa ngayon ay 15 anyos na si Piyang Kabanong. Pakisang maganda, masiyahin, mabait at may takot sa Diyos na tulad namin ni Maymay. Ni minsan na hindi namin pinaramdam sa kanya na iba siya. Sa awa ng Diyos ay hindi rin namin nakikitang apektado siya ng kakaibang lahi na meron siya. Mas close na nga ho pala sila ngayon ni Maymay kumpara sa akin. Nagkakasundo kasi sila sa napakaraming bagay lalo na sa pang-aasar sa akin. Maayos na ang buhay namin sa kasalukuyan. Nakatapos na si Maymay ng kurso niyang education habang ako naman ay tinatapos pa ang napili kong kursong criminology. Hindi madali ang naging dahilan ng malaking pagbabago sa buhay namin. Pero aaminin kong ipinagpapasalamat ko ang karanasang yon. Hindi lang dahil sa gantimpalang nakamtan namin, kung hindi dahil alam kong hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataong maranasan ng ganon. Tunay na kapag mabuti ang hangarin sa pagtulong, ibabalik ng doble o triple pa ng mundong ito ang kabutihan sa iyo. Hanggang dito na lang ang may babahagi ko sa inyo, Kabanong. God bless po sa inyong lahat ng inyong mga tagapakinig. Wakas.